May disiplina kasi sa Biblia tungkol sa pananamit. Kasi nakakatukso sa lalaki yan pag mahalay ang damit ng babae. Kaya ang lalaki nangangalon niya tuloy kahit sa mata lang. Ang utos kasi sa Bagong Tipan sa 2:9 ganito. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ang damit na rekomendado sa babae, mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Hindi naman kasi matimtiman yung magdadamit ka ng magpapantalong ka, hapit na hapit, markang-marka yung puwit mo, pati panty, nakamarka kuminsan Pag nakita ng lalaki, hindi mahinhin yun, nakakaisip ang lalaki ng masama Pero kung halimbawa, slacks na hindi naman mahalay, okay lang, hindi naman mahalay yan. Pero kung halimbawa, yung damit na panlalaki, naka-t-shirt, na yung susuwe nakamarkang-marka, tapos yung puwit markang-marka dun sa pantalon na hapit, mahalay sa babae yun. May disiplina kasi sa Biblia tungkol sa pananamit. Kasi nakakatukso sa lalaki yan pag mahalay ang damit ng babae. Kaya ang lalaki nangangalon niya tuloy kahit sa mata lang. Basahin natin ang Mateo 5:28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Kahit hindi mo pa nga sinisipigan yung babae, tinitingnan mo pa lang na masama ang hangad mo dahil masama nga itsura nakalabas ang dede. Merong babae kung magdamit, nakalabas yung kalahati ng dede Tapos nakalabas yung pusod. Tapos ang short isang dangkal na lang. Talagang isang dangkal na lang yung short. Labas yung pusod, may tattoo pa sa ibaba ng pusod. Tapos nakalabas yung dede. Pagka lalaki ka't nag-i-interest ka, magkakasala ka tuloy ng pangangalon niya sa iyong puso. Kaya ngayon, merong mga tao, kalunyero sa mata. Basahin natin ang 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalon niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Tama kapatid, merong mga mata ngayong puspos ng pangangalon niya. May mga tao, sa mata pa lang, kitang-kita mo na nangangalon niya na, sabi ng banal na kasulatan. Kaya sa amin, ay may disiplina yung pati pananamit. Hindi kami pumapayag na ang aming mga babae, basta na lang kahit anong damit isusuot, lalo na yung mahahalay na pananamit. Bakit naman mahaba ang buhok ng ating mga kapatid? Nakasulat naman yan sa 1 Corinto 11:14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Yun. Ang lalaki, pag mahaba ang buhok, mahalay sa kanya, sabi ng salita ng Diyos. Pero pag ang babae, mahaba ang buhok, kapurihan niya. It is a glory to her. Sabi. Kaya ganun, kapatid. Yun ang reason kasi nasa Biblia yun no?